nag-celebrate ng 66th anniversary ang Red Cross at alam mo naman natin ang mga nangyari sa anniversary celebration nila mula kay Secretary General Gwendolyn Pang. Good morning po, ma'am. Morning! Ayan, at good morning sa nanonood ng inyong programa. Good morning, boss. Ayan, syempre simulan na natin. Philippine Red Cross from 1947 to 2013. Ano po ba yung mga major achievements po ng Philippine Red Cross? Ang Philippine ay ngayon ay mahigit na 6 na dekada na, no? So, ang dami natin nagawa, ang dami natulungan ng mga Pilipino. Alam naman natin the recent years, puro disasters ang mga tumatama sa ating bansa. So, nag-expand yung ating mga programa, dumadami yung mga problema, at dumami din yung mga taong natulungan natin. So, yung mga nagawa natin, mula nung more than 6 decades ago, ay nag-evolve na siya ngayon into a more holistic approach ng humanitarian assistance. Kasi nung araw, ang pinakakailangan ng mga to ay dugo. So, ang Red Cross nakilala sa dugo. Yes, actually, ako nung bata, ako kinalakihan ko, Philippine Red Cross kapag naririnig ko about giving blood, sharing blood, and assisting yun nga kapag may mga emergency. Correct. Kasi nung araw, pag may emergency, automatic ang kailangan dugo. Pag may armed conflict, yung mga gera, dugo din ang hinahanap sa amin. Pero ngayon, hindi na manageable masyado yung mga disasters and mga armed conflict. Ang laki-laki na ni kaya ng di naman kaya talaga. Okay, ang Red Cross ay nandyan para tumulong. Kaya in the recent years, nakita naman natin ay very active ang Red Cross sa disaster preparedness, response, at mas pinatibay natin ang ating programa for disaster risk reduction at safety services. Yes, kumbaga yung Red Cross and they changed for the needs of the time na din. Yes. Kasi hindi na rin, siguro outdated na nga dahil wala na rin. Para mas relevant. Yes, exactly. Ma'am, matanong ko po, bakit po sa puso ng bawat Pilipino ang napili niyo pong tema for the anniversary celebration? Naisip namin, sa tagal namin sa bansa, no, as an independent Red Cross Society, sa panahon ngayon, mas malapit na kami sa puso ng mga tao. And hindi lang yun, we want to be part of every Filipino life. Kumbaga, pang-araw-araw na buhay ng Pilipino, kahit hindi nyo kailangan ng tulong sa Red Cross, dapat part kami ng buhay nyo at nasa puso kami. Kasi, maaari hindi nyo kailangan ng tulong, pero may katulong kayo sa iba. So, dapat nasa heart kami ng mga Pilipino para kung kailangan ng tulong o gusto nyo tumulong, ready at nun. So ngayon nga napag-usapan na po natin yung mga achievements na nagawa ng Philippine Red Cross. Ano naman po yung ginawa niyong selebrasyon? Ano po ba yung nangyari? Kasi balita ko, Sandra, nagkaroon din po kayo ng motorcade kung saan may mga booth kayo na nag-set up kayo kung saan meron mga free na blood pressure test, first aid. So, kwentuhan niyo naman po kami sa nangyari. Ang ginawa natin kahapon as we celebrate our 66th anniversary sa Philippine Red Cross, we showed, nag-showcase tayo ng lahat ng mga serbisyo ng Philippine Red Cross. Gaya ng sinabi mo kanina, Dayan, na ang Red Cross ay kilala lang, dati sa dugo. Siguro dahil na rin sa sa kasikatan at sipag ni Governor Rosa Rosal, kasi tinatagod talaga yung blood advocacy. So kahapon, we showed different services. May disaster, may safety, may health, may kalusugan din ng Red Cross, may welfare, yung mga problemang social problems, at iba't iba may livelihood din tayo. So yun yung mga servisyo na parang nilang ma-benefit sa Philippine Red Cross. Pwedeng tumulong yung mga tao, mas palakasin pa yung mga programa na yon. At saka balita ko, Sandra, meron din sila mga workshops and seminars na inilunsad kung saan meron din silang therapeutic counseling to youthful leadership. So, ano po ba ito? Itong mga therapeutic counseling, kasi sa ngayon, sa youth naman, sa larangan ng youth, ang ating pinapromote sa Red Cross ay mas palakasin natin yung participation ng mga youth sa Red Cross. Kasi, alam naman natin na ang Red Cross ay 66 years na, karamihan ng ating mga volunteers ay very matured na ngayon. So, kailangan dapat maging relevant tayo, kailangan patok na patok tayo sa mga youth. Ang mga youth ngayon ay marami din silang mga problema, At saka, ang pwedeng mag-solve yan o makatulong ay yung mga colleagues nila, mga youth din. So, kaya itong psychosocial support that we train the youth, ang inisip natin ay youth din ang magbibigay ng peer-to-peer approach or support sa kanilang colleagues. So, yun yung approach natin. Okay, ma'am, matanong ko naman po, kasi I'm sure marami sa mga manonood natin ang hindi pa rin alam kung bakit Red Cross nga ang pangalan ng inyong
grupo. Bakit nga po ba Red Cross? Baka pwede po ma-explain pa. Ang Red Cross nag-start po to sa idea ni Jean Hanidunan. Siya isang Swiss businessman na papunta siya sa isang business trip, hindi natuloy dahil sa may na-witness siyang isang malakihang armed conflict sa Solferino, Italy. So dahil doon, yung tinuloy yung kanyang journey papunta ron sa business trip niya, nag-stay siya doon para tumulong. Kasi walang tumutulong at that time. May malaking gera, walang tumutulong. 40,000 men ang halos dying at yung iba sugatan. So inorganize niya yung mga lalaki para magbigay ng first aid, mga kababaihan, inorganize niya para magbigay ng para maggawa ng mga pagkain at mga blankets. Pag uwi niya sa Switzerland, Swiss kasi siya, sabi, hindi niya malimutan, kaya sabi, I want to form an organization na talagang tumulong pag may nangailangan na apolitical, para hindi siya papanig kung rebelde ba o gobyerno. Dapat independent, neutral, impartial. So kaya nagbuo siya ng Red Cross. Pero wala pa Red Cross. Kaya Red Cross because he's a Swiss businessman. Ang Swiss flag ay white cross on a red background. Reverse lang niya yon. Red Cross on a white background. Pero may ibig sabihin yon. Yung Red Cross ay sign siya ng emergency, yung red. Yes. Tapos, kung makita mo yung cross, divide mo siya into boxes, 5 equal boxes siya. That means equality. Yung likod ng cross na white background, it's a sign of a symbol of peace and also medics. So, yun ang gusto niyang ipahiwatig. Kaya naging Red Cross. So, napakaganda rin pala talaga ng ibig sabihin. Very historical, pinanggalingan pala rather ng pangalan ng Red Cross. Kaya naman, we encourage all the youth out there na talaga mag-volunteer na sa Red Cross. Dahil yun nga nasabi kanina ni ma'am, na hindi lang ito volunteerism or pagtulong. Ito rin yung kahit pa paano nagkakaroon ka ng mga bagong kaibigan kung saan pwede ka makasandal kapag may problema ka. Yes. Ma'am, ngayon naman matanong naman natin kasi sabi nga po ninyo kanina, hindi lang naman puro tungkol sa dugo ang ginagawa ng Red Cross. Dahil syempre naging matunog rin ang pangalan ng Red Cross nung nakaraang mga disasters katulad nga po ng Ondoy at syempre yung Habagat and the other disasters that came afterwards. Ma'am, ano po ba yung mga follow-up siguro na proyekto na ginagawa niyo po para sa mga disaster preparedness naman po? Ang ginagawa at nagawa na rin natin, we mapped out yung buong Pilipinas. Ano yung mga prone to flooding, prone to drought, prone to typhoon, yung mga prone to landslide, yung mga ganun na mga information, we put them together at nag-design tayo mga programa specific sa ibang area, sa kanya-kanyang area. So example, kung prone to tidal wave, kasi malapit sa coastal area, so yung ating binibigay na training sa kanila at tulong ay pang tidal wave. Kung baga iba yung trainings na receive nila. So, ganun ang ginagawa natin. Then, we modernize the Philippine Red Cross. Kasi, hindi tayo mga kalaban sa sakuna, malalaking mga disaster. Kung hindi natin i-modernize yung ating mga equipment. So, may malalaking trucks na tayo, may amphibian boats, maraming rescue boats, rescue trucks, yung mga ganon, fire trucks, ambulances. Nung araw, ambulance ang piraso lang. Subalit ang ating chairman, nilagyan niya lahat ng mga ambulansya, lahat ng chapters, bumili siya ng amphibian boat. So, talagang nag-modernize tayo. At hindi lang yung pati training program natin, na-modernize na rin natin. I believe kung, if I'm not mistaken, meron na kayong halos 90 na ambulances. Yes, halos 90. And we have ngayon for delivery. So, para mabuo natin yung buong Pilipinas na may ambulansya. Yes, maganda dito kasi hindi lang sila kompleto sa equipment. Siyempre, kompleto rin sila sa training, sa paggamit ng equipment. Kasi nga naman nila yun kung hindi rin nila alam kung paano siya gamitin ng tama. During your national blood services, sino-sino po ba yung mga binibigyan natin ng dugo? At saka sino-sino naman po yung mga pwede mag-donate? Lahat po na ngailangan ng dugo, we do not turn them away nung nawalang dugo. Okay. When they come to our doorstep sa ating mga blood banks, lahat yan bibigyan natin ng dugo. Basta kailangan, At kailangan lang, dala-dala nila yung kanilang reseta mula sa doktor, na yun ang official request ng doctor. Then yung mga pwede magbigay ng dugo ay mga healthy Filipinos, mga healthy people. Dapat, kung magbibigay ka ng dugo, you practice healthy lifestyle. Before naman sila mag-donate ng dugo, I think meron namang procedure and test na Actually, ang test natin, ang procedure, nag-uumpisa yan sa pagsiselect ng blood donor. Akala nila, ang pagsisiguro na ang dugo ay safe, ay nasa laboratorio. Hindi. Nasa pagpili pa lang ng tamang donor, doon nag-uumpisa ang ating screening. Para mapasiguro natin ang dugo ay 100% safe.
Siyempre kasi siguro delikado rin naman, kawawa naman yung taong makakatanggap nung Yes, dugo kung oo. hindi siya talaga safe. Siyempre may sakit na nga siya, baka lalo pang mag-worse Yes, ang kanyang karamdaman. makaka-aggravate pa ng situation. exactly. Oo. Well, speaking of volunteerism, paano naman po ba mag-volunteer or paano makasali yung mga youth natin dyan na gusto maging parte po ng Red Cross? Magandang tanong yan, Dayan. Ang Red Cross ay nasa iba't ibang schools ngayon. Okay? Kung wala pa po kayong Red Cross organization sa school ninyo, magpo-organize po kayo ng Red Cross Youth 140 program sa mga schools ninyo. Ang 140 program ay isang leader at 43 members ng school. At least lang yon. Kung mas marami kayong members, mas maganda. So, kung may mga iba't ibang leadership training on Red Cross services, and outreach programs na ginagawa with the youth members sa iba't ibang school, no? So, halos ngayon ay nasa-saturate natin most of the schools in the Philippines. Pero kung hindi pa namin narating yung mga schools ninyo, please let us know. Punta po kayo sa pinakamalapit na Red Cross office sa lugar ninyo para magpa-organize kayo ng Red Cross activities sa school ninyo. Tanong ko lang, kapag nag-volunteer po ba like yung mga estudyante, syempre since very busy sila sa pag-aaral, hindi naman sila pwedeng hatakin para mag-training ng kung ano mang medical assistance, ano yung maaari nila maging participation sa Red Cross? Ang ginagawa natin dyan, we train them. We only need a minimum of 2 days for training or 5 days para mag-training. So, pwede siyang staggered. Once every week or 2 times a week hanggang sa matapos yung training. Tapos ngayon, we don't need all of their time. Pag may outreach program, we now get them to help us, no, deliver the work, or pag emergency, Siguro to pwede distribute sila the goods. mag-volunteer, mag-distribute ng goods. Pero Dayan at Sandro, nagbago na yung ating yung ating pranaw sa tulong na may bibigyan ng mga volunteers. Instead of them giving only relief goods, pagbabalot, may mga magagandang talent yung ating mga volunteer. They can do also psychosocial support, pwede sila mag-help sa amin sa pagmamanage ng mga evacuation center, yung mga ganun na trabaho, pag-rescue ng buhay. So, parang na-level up na natin ngayon yung services na galing sa mga volunteers. Ma'am, siguro na lang panghuli, baka gusto niyo pong panganyayahan yung mga youth and syempre yung mga iba rin na gusto naman mag-volunteer at siguro yung mga iba rin na gusto maging miyembro ng Red Cross. Red Cross. Opo, sa lahat ng nanonood ngayon, inaanyayahan po namin kayo mag-join sa Philippine Red Cross. Ang Red Cross po ay open sa lahat, no? Kung hindi niyo po kailangan ng tulong, maganda po kayo makatulong din. So, tumawag lang po kayo sa aming tanggapan, 143, yan po ang hotline natin, 143, okay, 527-0000, or ang ating website ay www.org.ph at sumali po kayo sa Philippine Red Cross, mag-volunteer po kayo. Ayan, thank you so much, Maraming Secretary salamat. General Salamat. Gwendolyn Tang. Ayan, thank you so much. Nakita naman po natin kung gaano kahalaga ang kalusugan at isa po ang Philippine Red Cross sa punong abala sa pag-aangat ng magandang kalusugan.